Ang babasahin ko po ay isang aklat Katoliko na pinamagatang Religion, Doctrine, and Practice. Ito po ay sinulat ng isang Jesuit priest, isang paring Katoliko po ang author na nagngangalang Francis B. Caselli. Ganito ang kanyang sinasabi, pakinggan po ninyo. Pasko. Ang salitang Christmas ay binubuo ng salitang Christ at Mass. At ang kapistahan ay tinatawag na gayon sapagkat sa araw na yaon, ang misa na umaala-ala sa kapanganakan ni Kristo ay ipinagdiriwang. Ang pagdiriwang ay isinasagawa sa Disyembre 25. Mga kaibigan, ang Pasko na ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante tuwing December 25 ay nagmula po sa salitang Christ at Mass or Misa. Kaya ang Pasko o Christmas ay misa para sa pag-aalaala sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, hindi po galing sa Paskwa na nakasulat sa Biblia ang Pasko ng Iglesia Katolika at mga Protestante. Yun, ginamit naman nila ang aklat Katoliko, Religion, Doctrine, and Practice by Monsignor Abay Father Caselli, mga kapatid. At ayon kay Libag, ang pagdiriwang ng mga Protestante at Katoliko na Pasko ay hindi ang Paskwa sa Biblia. Ano itong nasa Pasugo Magazine nila? Nakalimutan na ba nila? Nag-expired na ba ito? Pasugo Magazine, 1952, page 69. Ang may akda ay si Pedro Reyes Villanueva. Ang Paskong Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa Belen. Alam nyo ba? Ayon sa isang kaanib ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Mr. Talibong, iba ang Pasko ng INC at Pasko ng Katoliko. Gayon ba? Iba talaga? Bakit may bilin? May aginaldo? Ito'y tatalakayin natin. Samahan ninyo ako. Purihin ng Diyos sa kataas-taasan, kumusta? Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. Welcome sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. At sa lahat nating mga kapatid, kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan namin kayo na magikayat din sa ating mga kapatid na Katolikong magsubaybay. At mag-like, mag-subscribe, huwag kalimuting pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment. So, ayon sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid, na tatag ni Felix Manalo, ang Pasko ng mga Protestante, parang di yata sila Protestante. Ang Pasko ng Protestante umano ay hindi biblikal at Pasko ng mga Katoliko. Nako ha, para nakalimutan nila ang kanilang Pasugo Magazine yata. Bakit? Paalala lang natin sa kanilang Pasugo Magazine na parang nakalimutan na nila. Ano po ba ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Kung wala silang kopya, pwede po kayong mag-Xerox. Dami naming pasugo dito sa inyo ito. Etong Pasugo Magazine, 1956, page 10, Emiliano Agustin. Ang may akda, may pamagat na ang Pasko natin. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating Pasko.
ang kapayapaang dapat matamo. O, meron palang Pasko natin, pero ngayon, sabi nila ay di umano sila nakikiisa sa simbahang Katoliko dahil ang Paskong Katoliko ay galing sa mga pagano. Ano itong Pasko natin? Nag-expired na ba ito? Buksan muna natin sa panalangin sa pamamagitan ni Father Bing Arellano ng Twin Hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise, rejoice in His consolation, to the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, para sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, di po natin layunin na saktan ang damdamin nitong mga kapatid natin sa kaibayo sa pananampalataya. Pero ating sasagutin itong kanilang matagal ng tuligsa dahil alam naman natin na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging paulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ayaw daw nila makiisa sa Pasko ng simbahang Katoliko dahil, alam nyo naman, may ginagamit silang aklat na Katoliko na pinagchap-chap nila mga kapatid na ang Paskong Katoliko ay sa mga pagano. Pero, ano itong nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine at larawan sa kanilang Pasugo Magazine? Di po ba sa pagtitipon nila ni Eranio Manalo, may Christmas decoration pa, may Santa Claus pa, ang haba ng balbas ni Santa Claus diyan. At sa kanilang Pasugo Magazine, may Pasko. Pero sabi ng isang Iglesia ni Cristong nag-comment, ay Mr. Talibong, yung ipinakita mong picture, ito, ay nagkataon lang nagtatipon sila sa isang restaurant sa Christmas dahil sabi niya may anibersaryo umano sa pagtitipon nito sa isang ministro. Kaya pagpasok nila sa naturang restaurant, may decoration na. Yon. Hindi ibig sabihin na sumang-ayon umano sila. Kung yon ang palusot nila, paano nila i-reconcile itong kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid? No? Na nauna nating ipinakita. Isa sa mga dahilan kung bakit para sa mga INC ayaw nilang magdiwang sa Pasko, nauna nang ipinakita natin sa inyo na una, ang pagdiriwang daw umano sa Pasko para sa kanila'y impluwensyado ng mga pagano at may ginagamit silang aklat Katoliko. Balikan natin ang ministro ni Felix Manalo. Sinulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser. Ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275,
ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Metraiko. Okay, yon mga kapatid, ang ginagamit nilang aklat Katoliko. Kaya ang konklusyon nila ang pagdiriwang nating mga Katoliko ay impluwensyado mula sa mga pagano. Balikan pa natin itong iba namang ministro. Tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano na isinakristyano batay po dito sa aklat na Handbook of Christian Feast and Customs. Ganito po ang ating mababasa, ito po ang pahayag. Paminsan-minsang nasasabi ng mga na ang natibidad, kapanganakan ni Jesus, ay isa lamang isinakristiyanong kapistahang pagano. Ayon po sa aklat na ito na aming binasa sa inyo, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na ipinagdiriwang ng marami ng Disyembre 25 ay isa lamang pong isinakristiyanong kapistahang pagano. Yon, ang mga aklat na ginagamit nila, kayong mga Katoliko, lalo yung mga CFD, dapat meron kayong kopya sa mga aklat na ito na pinagchap-chap ng mga ministro ni Felix Manalo. Mula pa noon nang naitatag sila ni Felix Manalo, no? Una, di natin kinukontra yung nakasulat sa aklat dahil nakasulat talaga yung binasa nila. Ngunit kinukontra natin yung maling unawa at pagbaluktot nila sa aklat na ito. Ikumpara natin sa realidad, mga kapatid. Halimbawa, pagka ang kaarawan ng anak mo ay nakatapat sa kaarawan din ng pinakamumunghian mong kaaway sa kapitbahay. Ibig po ba sabihin, mga kapatid, hindi mo dapat i-celebrate ang kaarawan ng mahal mo sa buhay dahil ito nagiging katapat na sa kaarawan din sa pinakamumunghian mong kaaway na kapitbahay? Ganon din ang binasa nilang aklat na pinutol nila na nauna nating binanggit. At tandaan ninyo, kung paganismo talaga ang Kapaskuhan. So, ibig po ba sabihin, dahil, alam nyo ba, ang mga Hodyo noon, may pagdiriwang na sila tuwing December 25. Ano po ba yung December 25 na pinagdiwang nila? Yun po ang tinatawag na Piyesta ng Ilaw. Yung Piyesta ng Ilaw tuwing December 25, yun po ay Hanukkah ng mga Hodyo. Ipinagdiriwang ng mga Hodyo. Ibig sabihin, yung December 25 ng mga Hodyo, prefiguration, mga kapatid, sa ating Panginoon Jesucristo na December 25 na siya ang ilaw ng mundo. Saan po ba natin mabasa sa Biblia na ang mga Hodyo ay nagdiriwang na noon ng December 25? Okay. Ito po ang mabasa natin sa Leviticus 23, mga kapatid, 2. Ito ang ating mabasa. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, These are my appointed festivals, the appointed festivals of the Lord, which you are to proclaim as sacred assemblies." So,
sa Leviticus Kapitulo 23, mga kapatid, merong sagradong kapistahan sila na idineklara ng Diyos. At sa kasaysayan, di po ba, gumagamit sila ng kasaysayan. Ano po ba yon na selebrasyon ng mga Hodyo? Kung tingnan natin ang tinatawag na The Handy Bible Dictionary and Concordance sa pahina 55-56, ito po ang ating mabasa. Anon Tomene, December 25, which is the Jewish starts in the evening of December 24 and continues for 8 days until January 1, is the feast of the Kislev, the Jewish festival of light, which originated from the purification of the temple during the time of Judas Maccabees, who is a type of Christ who came into this world to purify and sanctify us from sins. See, napakalinaw ang nakasulat mga kapatid sa tinatawag na Handy Bible Dictionary and Concordance, na itong pagdiriwang ng mga Hodyo na tinatawag nila mga kapatid na Hanukkah tuwing December 25, pero magsimula ito ng December 24 mga kapatid. Prefiguration talaga para rin sa ating pagdiriwang, di po ba? Okay. Kung ang konklusyon nila dahil nakatapat ang Disyembre 25 sa pagdiriwang ng mga pagano mga kapatid, ibig po ba sabihin yung December 25 ng mga Hodyo, yun po ay piyesta din ng mga pagano? Alam naman nating lahat mga kapatid na ang mga Hodyo ay hindi mga pagano. Ang mga Hodyo, sila ang pinagmulan ng Kristyanismo. At ang tunay na Kristyanismo ay walang iba kundi ang simbahang Katoliko. At kung balikan natin na ayaw nila ng Pasko dahil ang Pasko ay sa pagano, nasubukan niyo na bang itanong sa napaka-anti-Catholic na grupo mga kapatid? Ayaw nyo mag-celebrate ng December 25 dahil para sa inyo pagano. Bakit po ba kayo nagdiwang ng New Year? Nakalimutan nyo ba kung saan galing ang New Year? Okay. Paalala lang. Pagan Custom page 48. New Year's is one of the oldest and most universal of all pagan traditions. Imposible naman kung inosente sila nito mga kapatid. At hindi lang yan, paalala, sa aklat na tinatawag ang pamagat sa naturang aklat, The Word Book Encyclopedia Volume 13, page 1960. Tingnan niyo, anong mabasa? New Year's, the early customs, if the earliest of the ancient nations had customs that celebrated New Year's Day. In ancient Rome, the first day of the year was given over honoring Janus, the god of gate, and the door and the beginnings and endings. The month of January was named after this god. O di po ba nagdiwang sila ng New Year sa January? Eto po, baka sabihin nila, ano po ba ang katibayan na ipinagdiwang namin yan? Ito po. Pasugo Magazine, January 1971, page 1. We, Church of Christ, Iglesia ni Cristo members, also greet one another and our fellow men, Happy New Year with all the sincerity. O see,
Di po ba nagdiwang kayo ng Happy New Year? At di lang yan mga kapatid. Kung sinabi nila na ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi biblikal, hindi raw biblikal ang Paskong Katoliko at Paskong Protestante. Pakinggan natin muna, balikan natin si Libag mga kapatid. Ito po. Samantalang ang Pasko ng mga Katoliko at Protestante ay Christmas. Kaya ang Pasko o Christmas ng mga Katoliko at Protestante ay hindi po siyang Paskwa na binabanggit po ng mga banal na kasulatan. Okay, so napakalinaw mga kapatid ang pahayag ng ministro na ang Pasko ng Katoliko at Protestante ay Christmas. At so, therefore, hindi ito ang binanggit ng kasulatan. Ibalikan natin. Baka nakalimutan nila ang nakasulat sa Pasugo Magazine, 1952, page 64, na ang may akda ay si Pedro Reyes Villanueva. Ito po ang mabasa. Pansinin ninyo. Ang Paskong Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa bilin. O see? Ngayon, sa mga nagko-comment, naunang nagko-comment na kaanib ng Iglesia ni Cristo, ay Mr. Talibong, nakabasa ka lang ng Pasko diyan sa pasugo namin, sasabihin mo na yung Pasko ng nakatala sa pasugo namin ay December 25. O sige, ating, sandali muna, parang nawala yata tayo. Okay, okay. Malapit run out. Sige, patuloy tayo mga kapatid, no? 'Yon ang argumento nila. Pag nabasang Pasko o manong Kristiyano sa pasugo nila, ibig po ba sabihin 'yon ay December 25 na? O sige, balikan natin. At inanyayahan naman natin na dapat magsore din. Di po ba meron kayong pasugo? Ito po, mga pasugo namin, nakabookbind. Ito, mga pasugo magazine, ito ng Iglesia ni Cristo. So, yung mga lumalumang pasugo, ito pa, makita ninyo. Yon ang mga pasugo magazine ng Iglesia ni Cristo. So, kung meron kaming kopya, ibig sabihin meron din kayo. Okay. Suriin ninyo itong pasugo magazine 1952, page 64, na ang may akda ay si Pedro Reyes Villanueva. Itong mabasa, ang Paskong Kristiyano, hindi nakasulat ha, Paskong Pagano. May Paskong Kristiyano pala sa pasugo ninyo. Ang Paskong Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa bilin. Kung iba ang Paskong Kristiyano na binanggit sa pasugo magazine ninyo at hindi ang Paskong Katoliko na Disyembre 25, ang tanong, ano itong aginaldong dapat tanggapin? Ito ay si Kristong sumilang sa bilin. Kailan po ba lumabas yung bilin na kung saan ang ating Panginoon Jesucristo is sinilang? May ginamit pa si Mr. Pedro Villanueva na Paskong may aginaldo. Balik natin sa kanilang pasugo ito. Ang Paskong Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito'y si Kristong sumilang sa bilin. Imposible naman kung itong Paskong binanggit nila mga kapatid ay ibang-iba sa Pasko ng mga Katoliko. Kung ayaw nilang makaisa sa Pasko, tanong, nakalimutan na ba nila na mismo sa kanilang pasugo magazine, mga kapatid, 1956, pahina 10, ang may akda ay si Emiliano Agustin, meron silang binanggit na Pasko natin. Paalala lang natin Ito ang mabasa mga kapatid. Pamagat ang Pasko natin. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban.
tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. O, nasa Pasugo Magazine nila yan. Kaya, paano nila i-reconcile yung sinabi nila na hindi sila makiisa sa pagdiriwang ng mga Katoliko kung sa pasugo nilang napakaluma na noong 1956, page 10 mga kapatid, ang nakasulat ay sumilang si Jesus o Pasko natin, ang Pasko natin. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. Baka sabihin nila, dinagdagan mo na lang yan, Mr. Talibong. Dinuktor mo lang yan. Okay. Ipakita ko sa inyo mga kapatid, itong original na kasulat sa kanilang pasugo. Ito po. Ang Pasko natin, di po ba ang may akda ay si Emiliano Agustin? Ito po ang pasugo nila mga kapatid. Original. Ang Pasko natin. Malaki. Napakalaki talaga ang nakasulat. Ang Pasko natin. So, nakasulat yan sa kanilang Pasugo Magazine. Kaya, imposible naman. Ano ba ito? Nag-expire? Dahil napakalinaw po ang nakasulat mga kapatid, ang Pasko natin. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. See? Baka nakalimutan nila yan. Hindi lang yan. Paalala, Pasugo Magazine, Disyembre 1954. Nandito sa aking kamay din mga kapatid. No? Dahil ito po, ang mga Pasugo Magazine, nakabukbay na ito. No? Kaya kung meron tayo dito, so, imposible naman kung wala sila. Bakit? Ano po ba ang nakasulat sa naturang Pasugo Magazine? Ito. Ang aginaldo ni Ingkong Pasyo. See? Nakita nyo ba ang aginaldo ni Ingkong Pasyo? Pasyo. Ang kwento ni kapatid Pedro Reyes Villanueva. Karaniwang aginaldo, kundi handog ay salapi. Pagkat ito'y karaniwan at palaging hinihingi. Subalit, may aginaldong higit nating mimithi. Ang aginaldong si Kristong kapayapaan ng budhi. See? Napansin niyo? Sa kanilang Pasugo Magazine yan. Okay, binanggit nilang aginaldo. Ano po bang ibig sabihin ng aginaldo? Research more. Naman, gamitin natin ang Wikipedia dahil very available yan. Ito po ang mabasa natin sa Wikipedia mga kapatid. Aginaldo. Di po ba? A gift given at Christmas or at the Feast of the Epiphany. Yun pala ang definition ng aginaldo. At malinaw sa kanilang pasugo mga kapatid na ang nakasulat ang aginaldo ni Ingkong Pasyo. Sino daw ang aginaldo mga kapatid? Karaniwang aginaldo kundi handog ay salapi. Pagkat ito'y karaniwan at palaging hinihingi. Subalit, may aginaldong higit nating minimithi. Ang aginaldong si Kristong kapayapaan ng budhi. See? Kaya, yun ang tanong natin kung grabe ang kanilang pagbatikos sa simbahang Katoliko may tungkol sa Pasko mga kapatid. Ibig po ba sabihin nag-expire na ito? Hindi lang yan.
Pasugo Magazine, 1957, page 1. Si Pedro Reyes Villanueva, mahilig talaga itong tula mga kapatid ng Pasko. Ito po ang mabasa natin sa naturang akda ni Pedro Reyes Villanueva. At Pasko na naman, nagsabit ng parol sa mga bintana, naghanda ang mga tao ng mga pagkaing sagana-sagana, nagsuot ng hiyas ang mga dalaga at mga binata, nagdiwang ang lahat, magbuhat ng mga lulot hanggang mga bata, magbuhat sa nayon at hanggang sa mga bayat, mga lungsod, at ipinagdiwang ang pagpanganak sa taong kay Hesus. Sa kanilang puso'y ito'y pagbabanal sa harap ng Diyos. See? Napakalinaw mismo mga kapatid, nakasulat yan sa kanilang Pasugo Magazine. Kaya, nang taka tayo, bakit ganon na lang ang kanilang pagtuligsa? Pakita ko sa inyo itong nakasulat sa Pasugo Magazine, ha? Ito. At Pasko na naman. Si Pedro Reyes Villanueva ang may akda. Yun ang nakasulat. Kaya paki-research naman sa inyong Pasugo Magazine. Ano po ba ang diwa ng Pasko? Balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine. 1957, pahina 8 ang may akda ay si Emiliano Agustin. Ito ang nakasulat. Ang diwa ng Pasko ay kapangyarihan ng mundong naglunoy sa lusak ng buhay. Mabuting balita sa kinalulugdan. Pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban. Nasa Pasugo ninyo yan. Kaya, di tayo magtaka kung bakit nakasulat ito at may picture sa kanilang Pasugo Magazine mismo mga kapatid na ganito. Sila si Chofilo Ramos at si KRD na makita natin. Nasa Pasugo Magazine yan. Di lang yan. Ito pa, nasa Pasugo Magazine din na makita ninyo. Ito. Ang abang sariling ikaw'y gambalahin. Ibong lumilipad ang ating panahon. Pagkabilis-bilis. Tila kailan lang ang dating kahapon. Pasko na naman. Narito na ngayon. Kaya naman, kahit munti, di po ba, Pasko na naman. So, kung ang argumento ng ministro na ang Pasko Protestante at Katoliko'y hindi biblikal, sa pagano, tanong, balikan natin Pasugo Magazine, wala ba kayo nakasulat na Pasko ng mga Kristiyano? Pasugo Disyembre 1952 ni Pedro Reyes Villanueva, ang Pasko ng Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa bilin. May Paskong Kristiyano. Kung ang tinutukoy ninyo na Paskong Kristiyano ay iba sa Paskong Katoliko, bakit may bilin? Hindi lang yan. Nagsasabit pa ng parol. Kailan po ba yan mangyari? Nakasulat sa Pasugo Magazine, balikan natin. At Pasko na naman. Nagsasabit ng parol sa mga bintana. Naghahanda ang mga tao ng mga pagkaing sagana-sagana. Nagsuot ng hiyas ang mga dalaga at mga binata. Nagdiwang ang lahat. Magbuhat sa mga lolot hanggang sa mga bata. Kailan po ba mangyari yung Pasko na
may mga parol na ibinibitay, kailan? Di po ba sa Disyembre yan? Kaya, ang tanong, sa kanilang pagbatekos at pagligsa na ang Disyembre 25 ay sa pagano, nag-expire na ba, mga kapatid? Dahil ayaw na nilang mag-celebrate. Ito, Pasugo, 1956, written by Benjamin Villalba. It strikes people as odd that members of the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, do not celebrate Christmas. Ang Iglesia ni Cristo ay tuwirang hindi nagdiriwang ng Pasko ng kapanganakan ni Cristo. Nag-expire na ba? Nasa Pasugo Magazine din nila. Ito ang mabasa natin, ito ang makita natin, may commercial pa. Nalalapit na ang Pasko. Mamili hanggang maaga. Maraming ngayon na bagong damit na paninda ni na kapatid Pilar Fernandez, Rosalina Ladan, Esther Yadan. Yon ang commercial sa Pasugo. So, di lang magalit ang ating mga kapatid dahil sinagot lang natin itong tuligsa nila tungkol sa December 25, mga kapatid, na ginamit nila ang ating aklat Katoliko. At ano yung aklat na Katoliko na kanilang ginagamit sa pagtuligsa? Yung Handbook of Christian Feast and Customs. Na kung wala talaga kayong kopya nito at di nyo alam, mapauo talaga kayo. Balikan muna natin ang ministro kung anong bahagi ang kanilang pilit na iniiwasan. Sinulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Metraiko. Okay, yon ang aklat Katoliko na kanilang ginagamit, mga kapatid, pero pinutol nila. Bakit? May bahagi sa aklat na pilit nilang iniwasan. At ito po ang iniwasan nila, di nila ipinakita. It has sometimes been said that nativity is nativity only a Christianized pagan festival. Yun lang ang kanilang binasa, hanggang diyan lang sila. Pero kung ating ipakita ano po talaga ang nakasulat, ito po, mga kapatid. It has sometimes been said that nativity is only a Christianized pagan festival. However, the Christians of those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian, on the same day. Christmas itself, the feast, its meaning and message is no way connected with the pagan mythology. You're right. So, napakalinaw po ang konteksto, mga kapatid. Keenly aware, alam ng mga sinaunang Kristiyano noon na iba ang selebrasyon sa pagdiriwang ng mga pagano at sa pagdiriwang ng mga Kristiyano. Pero pilit nila na
pinutol para sa mga inosente nating mga kapatid. Kaya sinagot natin sila sa matagal na nilang propaganda dahil parang nakalimutan yata nila ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Okay? So, ngayon pa lang Pebrero 4, meron tayong